Isang magpapalang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Endino at ngayon tatalakay natin ang mga simulain sa paggamit ng elektromagnetikong kagamitan sa pagtuturo. So bago magsimula ang ating tatalakayin ngayon, alamin natin muna kung ano nga ba ang elektromagnetikong kagamitan. Ano nga ba ang elektromagnetikong kagamitan? So ang elektromagnetikong kagamitan ay ito ay tumutukoy sa mga kagamitang inihanda ng kapwa-guro at mag-aaral na ginagamit o gamit ang internet at computer. Ano ba ang paghahanda na kinakailangan upang magamit natin ang elektromagnetikong kagamitan sa pagtuturo? Meron tayong tatlong simulain na kinakailangan sa paggamit ng elektromagnetikong kagamitan sa pagtuturo. Number 1, ang kaalaman sa computer. Pangalawa, pagkilala sa file o program. Pangatlo, kaalaman sa paggamit ng internet. So ngayon, simulan natin sa kaalamang computer. So sa kaalamang computer, kasali dito ang basic of computer operation. Ito ay mga pangunahing kasanayan sa paggamit ng computer. Kagaya na lamang ng pagbukas at pagpatay ng computer. Kasali din dito ang paggamit ng mouse, keyboard at pag-navigate sa operating system. So kasali dito sa kaalamang computer. Pangalawa, file management. So, bilang isang guro, kailangan alam natin or pag gagawa tayo ng file or PPT, kailangan alam natin kung saan natin i-save ang file natin. Or, dapat alam natin magkopya ng file or i-send or i-move sa ibang folder. Internet use and safety. So, ito ang importante sa lahat. Kapag tayo ay gumagamit ng computer, so kailangan alam natin yung hanggang saan lang, yung limitation. Kasi, ika nga nila, pag sumobra na, hindi na din maganda. Number 4, ang word processing at spreadsheet. So, kailangan marunong tayo nito. Ang word processing ay tumutukoy sa paggamit ng software tulad ng Microsoft. So bilang isang guro, ito ang ginagamit natin kapag tayo ay gumagamit ng elektromagnetikong pagtuturo. So ito ang kailangan na naka-install sa ating computer or laptop. Troubleshooting. So dito na nangyayari ang mga error, laxes. Dito sa troubleshooting ito ay naglalaman ng pag-identify or pag-diagnose at pag-resolve ng mga issue sa computer, hardware man yan, or software, or networks. So, kailangan marunong tayo mag-resolve ng problema sa ating computer. So, yun lamang po sa kaalamang computer. Dapat marunong tayo sa computer kapag tayo ay gagamit ng elektromagnetikong kagamitan sa ating pagtuturo. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang, ang pagkilala sa files o program. So, sa pagkilala sa files o program, so kailangan, number 1, tingnan ang file extension, ang uri ng file. So, ang nakikita nyo sa larawan ay halimbawa ng pagkilala sa files. Kung makikita nyo ang number 1, ito ay nakadock siya. Or sa panghuli, sa extension niya, ay merong nakalagay docs, PPT ba, or PDF. So, makilala natin yan makikita yan sa huli ng pangalan ng ating file. Number 2, gamitin ang tamang software para buksan ang file. So, halimbawa na lamang ang WPS. So, ito yung isa sa ginagamit ko din sa pag-open ng file. Kailangan tama para malaman natin kung ito ba ay PDF or docs ba yan or PPT. Number 3, tingnan ang metadata para sa karagdagang impormasyon.
Number 4, kung kinakailangan gumamit ng online tools para matukoy ang uri ng file. So, sa panahon natin ngayon, madaming sources. Makikita natin para matukoy natin kung ano ba ang file. Pero sa phone naman, may lumalabas naman siya. So, kung ikaw ay may kaalaman na, so hindi mo na kailangan kasi lumalabas na ito sa hulihan ng pangalan ng iyong file na gagawin. So, yun lamang po sa pagkilala sa files o program. So, kinakailangan bilang isang guro kapag tayo ay gumagamit ng elektromagnetikong gagamitan sa pagtuturo, kailangan alam natin kung ano ba ang file. Ito ba ay PPT, docs ba ito, or PDF. Ngayon dadako tayo sa ikatlong simulain sa paggamit ng elektromagnetikong kagamitan. Ito ay ang kaalaman sa internet. So, kung ikaw ay gagamit ng elektromagnetikong kagamitan sa pagtuturo bilang isang guro, kinakailangan mo may alam ka sa internet. So, sa kaalamang internet, kasali dito ang internet basics. Kasama dito ang pag-unawa kung paano gumagana ang internet. Tsaka, web navigation ang number 2. Mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahan na mag-navigate sa iba't ibang mga website gamit ang mga search engine at mga link. Pati na rin ang pag-unawa sa mga elemento tulad ng URL at browser navigation tools. Number 3, information retrieval. So, kailangan mong maunawaan kung paano maghanap ng tiyak na impormasyon sa pamamagitan ng mga search engine at iba pang mga online na mapagkukunan ng impormasyon. Cyber security. So, kailangan mong protektahan ang iyong sarili laban sa banta tulad ng mga computer viruses, phishing arms, scams, at identity theft. Mahalaga din ang pagkakaroon ng malakas na password at pagiging maingat sa pagbigay ng personal information sa iyong sarili online. Number 6, ang digital citizenship. So, kailangan mong rin maging responsable at maalam na mamamayan pagdating sa online world. Ito ay kinabibilangan ng pagiging maingat sa iyong online na pag-uugali, pagrespeto sa iba at pag-unawa sa iyong mga karapatan at responsibilidad sa online bilang isang digital citizenship. So, yun lamang po sa kalamang internet bilang isang guro. Kung ikaw ay gagamit ng elektromagnetikong kagamitan, kailangan may alam ka sa internet. Okay, recap tayo. Ang unang simulain na kailangan mong ma-acquire kung ikaw ay gagamit ng elektromagnetikong kagamitan ay ang kaalaman sa computer. Number 1 talaga yun. Number 2, ang pagkilala sa files. Kung ikaw ay gagawa ng PPT, docs ba yan, PDF ba yan, so kailangan alam mo kung anong file ba yon, PPT ba yon or docs. Ang number 3, ang kaalaman sa internet. So, mahalaga ito. Kasi ito ay online nangyayari. Kailangan may sapat na kaalaman. Kung ikaw ay gagamit ng elektromagnetikong kagamitan sa pagtuturo, kailangan may alam ka sa internet. So, yun lamang po. Sana naintindihan nyo ang aking munting paliwanag sa aking report ngayong umaga. So, maraming salamat.